Natin ng reaction, opinion itong post ng The Best ka Inday Sara. Medyo natawa ako. Natawa ko dito sa may bagong presidential spokesperson. Hindi na po si Auntie Claire Castro ang spokesperson according sa post na ito. Sino? Yan po. Sino? Ang caption dyan is Presidential Spokes Pinky Castro. Ayos. Yan daw ang bagong tagapagsalita ng palasyo. Pinky Castro. Itong post, ulitin ko binabasa ko lang itong post. The Best ka Inday Sara. Senator Lacson nawalan ng bilib kay Senator Amy Marcos matapos nitong siraan ang kapatid. Nagpahayag ng pagkadismaya si Senator Ping Lacson kaugnay sa umano'y paninira ni Senadora Amy Marcos laban sa kanyang kapatid Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inugnay umano sa paggamit ng ipinagbabawal na alam nyo na. Ayon kay Lacson, labis siyang nabigla at nawalan ng respeto sa naging kilos ng senadora. Ito ang pahayag ng senador. Nawalan ako ng bilib kay Senadora Amy sa kanyang ginawa na malinaw na tumutukoy sa publiko at matinding tono payag na Amy laban sa Pangulo. Dinagdagan pa nga niya un-Pilipino. Hindi daw yun gawain ng isang Pilipino. So, madami na akong nababasa ang comments na ganito na, oy, spokesperson na di ay si Lacson. Kasi sa dalawang matitinding issue na naibato sa Pangulo, palagi siyang nagsasalita, although sinasabi niya na I'm not defending the President. Una, yung kay Saldico, yung nagsingit ng 100 billion ang Pangulo at ang kickback umaabot ng 25 billion. Yan, unang nagsalita, depensa kaagad ng spokesperson, although sinabi niya na I'm not defending the President. Kaya lang, paliwanag niya. Bakit daw ang Pangulo mag-i-insert na pwede naman niyang gawin sa pwede naman niyang gawin sa Bakit? But later on, kahapon nata nagsalita siya, parang nadulas, inaamin niya na tama ang aligasyon ni Saldico. Kasi nga, meron talagang budget insertion aabot ng 25 billion. Kaya lang, sabi lang ni Lacson, ginamit lang ang pangalan ng Pangulo. Iba ang tumanggap. Pinangalanan niya Pangandaman, resigned Secretary Pangandaman, and Yusek Adrian Bersamin. Di, nababalidit po ang sinabi ni Saldico, totoo. Indirectly, inaamin ni Lacson na totoo yung sinasabi. Opinion ko lang ito, yun lang pagkaintindi ko. Kasi sinabi niya na ginagamit lang ang pangalan ng Pangulo. So, again, pagkaintindi ko, parang dinidepensa niya talaga ang Pangulo. Kaya, dahil sa ganon niyang mga pahayag, aligasyon ni Saldico, birada ni Senator Amy, siya ang nagsasalita. Tingnan nyo, may mga senador ba na nagbigay ng halos wala. Tahimik ang mga senador except kay Senator Lacson. Well, karapatan niya yun. Within his dahil sa politika, may mga kakampi ka, talungan mo ang kakampi mo. So, lumalabas ngayon na loyal kakampi si Senator Lacson, si Presidente, kaya all out support siya. We have your back, Mr. President. Sabi pa nga niya noon, nung laban tungkol sa korupsyon, we have your back. Tutulungan ka namin.
Yes, there's nothing wrong with helping the president and fighting against corruption. But, papaano kung mismong Pangulo na-involve o may aligasyon? So, ang lumalabas ngayon, ginamit ang pangalan ng Pangulo, although hindi siya tumanggap, dahil iba ang tumanggap, yung Pangandaman at Bersamin. Anong ibig sabihin nito? Malinis ang Pangulo? Ligtas siya? To me, command responsibility. Pananagutan niya yan. Niloloko siya eh. Dito naman sa isyo ng iaaway magkakapatid, hindi naman yung gawaing Pilipino yan. Kung ordinaryong pamilya lang, sa tingin ko, yes, hindi nagawa. Kailang, hindi naman ordinaryong pamilya Marcos. Presidente. Isang malaking tayo. We are one big family, Filipino family. At ang amahan, amahan ba o ano dyan, presidente. Inaakusan ng kanyang kapatid na gumagamit ng bawal. That's something. To me, hindi ako agree yung sabi niya nga napakaan Pilipino. Baliktad ang akin. Pagmamahal, inuna ni yung kasabihan na blood is thicker than water. Pinabulaanan na ni Senator Amy. Isinantabi niya yung pagiging kapatid niya kay PBBM. Inisip niya ang taong bayan. So to me, that's more of a Filipino. Kaya kanya-kanyang pananaw lang tayo. Kaya tuloy, yung mga ganyang pahayag ni Senator Lacson na dinedepensahan niya ang Pangulo palagi, napapagkamalan siya na spokesperson. Pinky Castro. May nabasa akong comment kanina kung saan Pilipino. Sabi nang nag-comment, maka-Pilipino ba yung ginawa ninyo? Na pagpakulong, pagkidnap kay Tatay Digong, dinala nyo siya sa ICC, sa foreign court. Maka-Pilipino ba yun? Yan, sagutin ninyo yun. To me, that's more of an un-Filipino. Functional ang korte natin dito. Bakit hindi nyo dito linitis? Bakit pinayagan nyo na sagutin nyo po yan. To the max. Kaya lang, ito, palitan sila ng mga post sa social media. Basahin ko muna ang unang post ni First Lady. Ganito sabi niya, di ba? Nagsalita si Senator Amy sa rally ng iglesia. Talagang binulgar niya ang alam niyang katotohanan, ginagawa nilang paggamit ng pulburon ng mag-asawa. Ito. Rumesbak si First Lady. Ito ang post ng First Lady Hindi na ako makikipagtalo sa iyo dahil total kapatid ka ng asawa ko. At nire-respeto ko si Mami Imelda. Pero, yung mga pahayag mo, peke. Kasing peke ng mukha mong ritokada. Mukha mong ritokada. Lentek lang, walang gante. Nag-post din si Senator Amy. Ito naman ang post niya. Huwag mo akong awayin. Dapat nga magpasalamat ka sa akin. Ipinilit kita sa kapatid ko. Kahit maganda lahat ng ex niya, ex-girlfriend. Ikaw ang pinakapangit na may pinakamalaking tiyan na puno ng polboron at alak. Ang photos na i-edit, pero ang hair ito test dito hindi nariritoke. Diba, grabing away. Kailang lumalabas pala, take note these are all fake post. Unang nag-post si Senator Amy, sinabi niya, hindi ako nag-post nito. Itong last na binasa ko na
ang pinakamalaking tiyan na puno ng polvoron at alak, magpasalamat. Hindi siyang nag-post. And then, kahit yung post ni First Lady Lisa, fake rin pala. Basahin ko ng post ng ang balita ngayon. Aimee versus Lisa, kapwa nag-post ng fake quote cards laban sa isa't isa. Nagpainit muli ang bangayan sa loob ng First Family matapos ang palitan ng mga fake quote cards. Ni na Senator Aimee Marcos at First Lady Lisa Raneta Marcos. Unang umingay ang isyo ng mag-post si First Lady Marcos ng isang meme na may faking quote umano. Yun na. Hindi ako makikipagtalo, that's fake. Ilang oras lang ang lumipas, si Senator Aimee naman ang naglabas ng sariling post. Dismayado sa isang fake quote card na nakapangalan naman sa kanya at halatang ginawa para gantihan ang viral post ni Lisa. Makikita na kumakalat na edited artwork ang faking payag na iniugnay kay Aimee. Oo, wag mo akong awayin, ikaw ang pinaka. Yun. Agad na nilinaw sa kanyang official na Facebook page, I did not post this. Thanks. Sabi pa ni Senator Aimee, maging maingat po tayo sa mga faking pahayag. Ang mga tulad nito ay nakakadagdag lamang sa ingay na hindi naman nakakatulong. Okay, so ito, believe ako kay Senator Aimee dahil kinorek niya kagad. Hindi ako ang gumawa niyan. So, anong ibig sabihin nito? Una, tingin ko, itong mga content creators ba, yung mga nagpo-post, mayroon talagang mga luko-luko na mahilig ng fake news. Ang hinahabol lang nila, yung, di ba, kung maraming mag-react, maraming may sweldo rin yung mga yan kumikita. So ito, ang bantayan natin, may mga irresponsible na gumagamit sa social media at sinasakyan itong away ng pamilya. So this is very, very bad. Talagang panloloko ito. Itong gumagawa ng mga faking post na ito. Ulitin ko, ang motibo dyan is pera dahil pag maraming mag-like, mag-comment, mag-share, lalaki ang kita nila sa Facebook. Ang tanong dyan ngayon is, sana matonton sino yung nagpapakalat ng fake news na ganyan. Believe ako kay Senator Marcoleta dahil biniktima rin siya ng post may nag-post ganito, para bang nagsasalita si Orly Gutesa na pinilit lang ako ni na Marcoleta at Defensor na magsinungaling, kailan ganito. So paninira kay Marcoleta at Defensor, allegedly nagsasalita si Gutesa, ayun, peke pala yun. So na-determine kaagad ni Senator Marcoleta, nakuha niya yung pangalan, cellphone number, ito, baka sasampahan niya ng kaso, I don't know. So, sa tingin ko, si Senator Aimee, wala na siyang balak na basta sabi niya, thanks, hindi ko yan.